Habang nasa ibang bansa, may bagong hirit si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang State of the Nation Address o SONA. Absent ang bise sa taunang report ng Pangulo sa ikatlong sunod na taon at sa halip, bumisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court Facility sa The Hague, Netherlands. Ani Duterte, hindi siya nanood ng SONA at wala siyang balak basahin kahit ang buod nito. I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Pero nang tanungin sa iginiit ng Pangulo na posibleng malapit nang makasuhan ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez, buwelta ng bise, duda siya sa pahayag na yan. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag nyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Wala pang kongresista ang naipakulong sa flood control scandal habang dalawang dati at kasalukuyang senador ang nasa kulungan kasama ang ilang tauhan ng Public Works Department. May ilang kontratista ring nasampulan. Ang kaalyado ni Duterte na si Senadora Amy Marcos tinawag namang pambubudo lang ang sinabi ng kanyang kapatid. Hirit ng mambabatas na kapag tataka raw na ang bilis umano kasuhan ng mga senador na tutol sa administrasyon pero ang kupad naman aniya ng aksyon pagdating sa kaalyado ng pamahalaan. Ngayong Martes, July 28, isang araw makalipas ang SONA, iginiit ng Ombudsman na pinasasagot ng kanilang preliminary investigation team si Romualdez sa mga reklamo. Nasa ilalim ng preliminary investigation ang mambabatas para sa mga reklamong pandarambong, panunuhol, katiwalian at paglabag sa anti-money laundering law. Sabi ng Ombudsman, magkaka-resolution na ang mga investigador oras na sumagot si Romualdez. Ibig sabihin, aalamin kung iakyat ba ang kaso sa Sandigan Bayan. Pinasalamatan din nila si Pangulong Marcos dahil malaya umano silang nakakapag-imbestiga kahit pa malapit sa kanya ang mga idinidawit. Aminado naman si House Deputy Speaker Janet Garin na may quote, kirot sa puso ng mabanggit ng Pangulo ang dating leader ng Kamara. Pero aniya, nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for people. Ang kritiko naman ng administrasyon na si Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Representative Laila de Lima, iginiit na hindi niya inasahan na mababanggit ng Pangulo ang kanyang pinsan. At least he was able to address the elephant in the room. At maganda yung sinabi na I'm not the president of the family, I'm not the president of my friends. Sa isang pahayag, nanindigan si Romualdez na handa siyang patunayan na inosente siya sa mga paratang. Aniya, kahit masakit ito sa kanilang pamilya, iginagalang niya raw ang pahayag ng Pangulo at kailanman hindi umano siya humingi ng espesyal na pagtrato. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.